Mga kaibigan, ngayong umaga pagkagising nyo, uminom ba kayo ng tubig kaagad? Tigilan nyo na yan. Yung simpleng habit na yan, pwedeng sirain ang inyong kidney at sa huli, habang buhay na kayong nakadepende sa dialysis machine para mabuhay. Alam nyo ba ito? Ito ang resulta ng 0 years na pag-aaral ng Kidney Research Team sa Philippine General Hospital. Sinabi nila na 7 out of 10 sa ating mga seniors na 60 years old pataas, araw-araw ginagawa ang bagay na pumapatay sa kidney. Pero mas nakakatakot pa dito, ang kidney ay silent organ. Kahit 70% na ang sira, walang sakit na mararamdaman. Ako si Elena Santos, 35 years old, at sa nakaraang mga taon sa ospital dito sa Metro Manila, nakita ko ang dami ng pasyente na naghihinayang sa dialysis room. Sabi nila, sana nalaman ko na lang noon. Bilang doktor, nakakadurog ng puso. Kaya ngayon, ilalabas ko ang natural healing secret na hindi sinasabi ng mga ospital dahil walang kita dito. Hindi ito mahal na gamot, hindi ito delikadong operasyon. Ito ay isang kutsara lang ng pulot na nakatago sa inyong kusina. Huwag ninyong tatawanan ang pulot. Pero ang simpleng bagay na ito, nagulat ang mga doktor. Ngayon, pag umihi kayo, puno ba ng bula parang sabon? Paggising sa umaga, na magaba ang talukap ng mata at ang angkle. Gabi-gabi ba kayo gising dahil pumupunta sa banyo? Masakit ba ang likod ninyo parang mababali at tamad na tamad kayo sa lahat? Hindi ito dahil lang tumanda kayo. Ito ay emergency signal na ang kidney filter ninyo ay nasira na at ang protein na dapat na natili sa katawan ay tumatagos na palabas. Ngayong araw, may 5 akong sasabihin sa inyo. Una, ang miracle principle kung paano ang pulot ay nag-aayos ng sirang kidney filter. Pangalawa, ang 3 worst mistake sa pag-inom ng pulot na sumisira sa kidney. Pangatlo, ang 3 golden time para uminom ng pulot. Pang-apat, ang mga pagkakamali na dapat iwasan. Panlima, sino ang hindi dapat uminom ng pulot? Kung papanoorin ninyo hanggang dulo, hindi na kayo magigising sa gabi dahil sa banyo at sa umaga, magaan na ang pakiramdam ninyo, walang namaga. Simulan na natin ngayon. Ngayon, sisirain natin ang sekreto kung paano ang pulot ay nagpapagaling ng sirang kidney filter. Pero bago yan, baka gusto ninyong tanungin ako, Dr. Elena, hindi ba ang pulot ay puro asukal lang? Sabi nila sa amin mga seniors, iwasan ang matamis para hindi masira ang kidney. Tama ba yung sinasabi mo? Naiintindihan ko ang inyong alalahanin. Dati nung resident pa ako, sumisigaw din ako sa mga pasyente, huwag kumain ng matamis. Pero ito ang problema ng modernong medicine. Sa textbook sa ospital, ang asukal at pulot ay pareho lang na simple sugar. Pero ang totoo na nakita ko mismo sa mga pasyente, iba ang kwento. Yung refined white sugar na kinakain ninyo, yan ang tunay na nakakasira ng blood vessel at nag-cause ng kidney inflammation. Yan ay parang fireworks, bigla lang sumikat tapos mawawala. Fake energy yan. Pero ang natural honey ay iba. Ang pulot ay hindi simpleng sugar water. Ang golden liquid na ito na kinuha ng mga bubuyog mula sa libu-libong bulaklak may mahigit 180 na uri ng live enzymes, vitamins at minerals. Ito ay parang kahoy na apoy, dahan-dahan sumusunob, nagbibigay ng tunay na lakas sa bawat kidney cell. Sa totoo lang, ang antioxidants sa loob ng pulot ay parang janitor na naglilinis ng kalawang sa kidney blood vessels. Bakit tayo nang hihina pag tumanda? Bakit humihina ang ihi natin? Dahil walang energy ang kidney para magtrabaho. Pag kumain ng asukal, parang lasing ang kidney, pero pag kumain ng pulot, tahimik na kumukuha ng lakas ang kidney. Hindi ito basta folk remedy lang. Maraming international medical journals na ang nag-prove na ng anti-inflammatory effect at tissue regeneration power ng pulot. Kaya ano ba talaga ang laman ng pulot na nagpapabuhay sa dying kidney? Ngayon, isa-isa kong ipapaliwanag ang miracle mechanism na ito. Pagkatapos marinig ninyo ito, iba na ang tingin ninyo sa pulot. Kaya medically, paano nga ba ang pulot ay nag-aayos ng kidney natin? Dapat maintindihan ninyo ang principle para magkaroon kayo ng faith at tuloy-tuloy ninyong gagawin. Ang healing principle ng pulot para sa kidney ay may 3 main effect. Ang una, powerful antioxidant action na naglilinis ng inflammation sa glomeruli. Ang kidney natin ay may 1 milyon na microscopic filters na tinatawag na nephrons.
Ang filter na ito ay parang napakaliit na salaan, nagsasala ng dumi sa dugo pero ang nutrients ay binalik sa katawan. Pero pag tumanda na tayo at mataas ang blood pressure, ang toxic substance na tinatawag na free radicals ay dumidikit dito at nagiging kalawang. Pag may kalawang na ang filter, nabubutas o napupunit, kaya ang protein ay tumatagos palabas sa ihi. Yan ang tinatawag na proteinuria. Dito pumasok ang flavonoids at polyphenols sa pulot. Ang mga ingredients na ito ay pumapasok sa kidney through blood vessels. Tinatanggal ang kalawang sa filter at pinapatahimik ang inflammation, parang bombero. Sa animal experiments, yung grupo na regular kumakain ng pulot, mas kaunti ang damage sa kidney cells at nag-improve ang glomerular filtration rate. Ang pangalawang effect, clean energy supply na hindi nagpapahirap sa kidney. Ang kidney ay second most hardworking organ sa katawan next sa heart, kaya kailangan ng sobrang daming energy. Pero yung karaniwan nating kinakain na kanin o tinapay, maraming basura ang iniwan sa digestion process, kaya napapagod ang kidney. Pero ang pulot, dahil na breakdown na ng bubuyog, monosaccharide na ito, walang digestion process, direkta sa blood vessels, instant fuel para sa kidney cells, top quality yan. Parang difference ng diesel na maraming usok versus clean electric car energy. Pag nakakuha ng clean energy ang kidney, bumabalik ang lakas niya sa pagsala ng waste, kaya nawawala ang namaga at pagod. Ang pangatlong effect, natural antibiotic. Ang hidden culprit na sumisira sa kidney pag matanda na tayo ay urinary tract infection. Ang bakterya ay umaakyat through urethra papunta sa kidney, gumagawa ng nana. Ang pulot ay may glucose oxidase enzyme. Ito ay gumagawa ng small amount ng hydrogen peroxide sa loob ng katawan. Ito ay pumapatay sa bad bacteria sa kidney at bladder, ginagawang imposible ang pamumuhay ng bakterya. Walang antibiotic resistance problem, matibay ang defense ng katawan. Kaya ang pulot ay hindi simpleng pagkain, comprehensive nutritional supplement at gamot para sa kidney. Pero kahit anong magandang gamot, may tamang oras ng pag-inom. Ngayon, ilalabas ko ang 3 golden time ng pag-inom ng pulot na magpapabata ng 0 years sa inyong kidney. Alam na natin na mabuti ang pulot sa kidney, pero kailan at paano ba dapat inumin? Kahit anong magandang ginseng, pag mali ang oras, magiging laso niyan, pero kahit simpleng tubig, pag tama ang oras, magiging gamot. Sa loob ng 30 years na pagmamasid ko sa mga pasyente, nahanap ko ang 3 golden time para sa pulot na nagpapagaling ng kidney. 3 opportunity lang ito, pero kung maayos ninyo gagamitin, bawat araw parang bagong buhay ang kidney ninyo. Ang unang golden time, pagkagising sa umaga, empty stomach pa. Habang natutulog tayo, walang tubig na nainom, dehydrated ang katawan. Buong gabi, pagod na ang kidney sa pagsala ng dugo, at ang dugo natin ay malapot dahil kulang sa tubig. Kung biglang inom kayo ng malamig na tubig ng marami, parang sa mainit na kawali nilagyan ng malamig na tubig, shocking yan sa kidney. Nakikirot ang kidney. Ang best method, 40 degrees na lukewarm water, parang body temperature, lagyan ng 1 kutsara ng pulot, dahan-dahan inumin. Hindi ito simpleng honey water. Ito ay washing liquid na nililinis ang maruming nakaipon sa kidney at bladder buong gabi. Ito rin ang starter switch para sa nakatigil na sikmura. Ang honey water sa umaga, empty stomach, mabilis ang absorption, instant energy sa brain at kidney. Totoo, yung mga pasyente ko, within 1 week, mas malinaw na ang kulay ng ihi sa umaga, magaan na ang pakiramdam ng katawan. Parang nabuksan na ang baradong kanal, sobrang sarap ng feeling. Ang pangalawang golden time, pagkatapos ng tanghalian, pag antok-antok na sa hapon. Baka marami sa inyo, pagkatapos kumain, instant coffee with cream and sugar ang iniinom. Pero pasensya na, ang habit na yan ay dahan-dahang pinapatay ang kidney ninyo. Ang caffeine sa kape ay diuretic, pumipilit na ilabas ang tubig sa katawan. Ang kidney kailangan ng tubig para magtrabaho, pero kinukuha pa ang tubig, kaya overload ang kidney. Tapos yung creamer at sugar sa instant coffee, lalagkit ng dugo. Simula ngayon, hapon na, sa halip na kape, uminom ng mainit na honey tea. Ang natural sugar ng pulot, walang blood sugar shock, nawawala ang pagod sa hapon, at higit sa lahat, nagbibigay ng hydration sa kidney. Pag nilagyan pa ng lemon slice, mas maganda. Ang citric acid ng lemon ay preventing kidney stones at breaking down fatigue toxins. Maraming nagsabi, 1 month after stopping coffee at nag-shift sa honey tea,
nawala ang chronic fatigue at namaga. Ang pangatlong golden time, 1 hour before matulog. Baka ngayon umiiling kayo. Dr. Elena, pag uminom ng tubig before matulog, buong gabi gising-gising dahil sa banyo, ano ba sinasabi mo? Tama kayo. Yan ang biggest problema natin mga seniors, nocturia or nighttime urination. Pero pakinggan ninyo muna ako hanggang dulo. Hindi ko sinasabi na uminom ng 1 glass ng tubig. Ang sinasabi ko, very small amount of water with honey or honey lang, 1 teaspoon, tunawin lang sa bibig. Bakit importante ito? Ang reason na gising tayo ng gising sa gabi para pumunta sa banyo ay hindi lang dahil sa puno ang bladder. Mas common, ang brain ay nag-a-alarm dahil kulang sa energy. Ang brain natin kahit natutulog, gumagamit ng sobrang daming energy. Pag ubos na ang stored energy sa liver, nag-declare ng emergency ang brain, nag-release ng stress hormones, ginigising tayo. Pag tense ang katawan, nararamdaman natin ang urge to urinate, kaya pumupunta tayo sa banyo. Kaya pag 1 spoon of honey before sleep, sapat na energy reserve ang nabibigay nito sa brain. Ang brain ay nakakasigurado, deep sleep na at lumalabas ang antidiuretic hormone na nag-suppress ng urine. Ibig sabihin, ang pulot ay parang sleeping pill, pinapahinga din ang kidney. Totoo, yung mga pasyenteng 4 to 5 times nagising every night after ng honey before bed routine, naging once lang or hanggang umaga tuloy-tuloy na ang tulog. Buong gabi, pahinga ang kidney, kaya sa umaga, may lakas ulit para magsala ng dugo. Mga kaibigan, tandaan ang 3 oras na ito. Sa umaga, for washing. Sa hapon, for refilling. Sa gabi, for resting. Yan ang purpose ng pulot. Walang gastos, walang hirap. Baguhin lang ang habit. Pero kahit anong magandang pulot, pag mali ang paraan ng pag-inom, magiging lason yan. Ang susunod kong sasabihin, sobrang importante. Maraming tao ang nagkakamali sa deadly mistakes na 3 tungkol sa pag-inom ng pulot. Kapag hindi ninyo alam ito, lahat ng effort, sayang at baka lalo pang sumama ang kidney. Kaya makinig kayo ng mabuti. Kahit na sinunod ninyo ang 3 golden time, pag ginawa ninyo ang 3 mistakes na sasabihin ko ngayon, lahat ng effort ay sayang at baka lalo pang masira ang kidney ninyo. Ang pulot na akala ninyong gamot magiging lason. Nakakalungkot, maraming pasyente na akala mabuti ang ginagawa, pero dahil sa maling paraan, dinala sa emergency room. Kaya yung 3 mistakes na ito, sana huwag ninyong gagawin. Ang unang mistake, ang paglagay ng pulot sa boiling hot water. Tayong mga Pilipino, gusto natin ng mainit na sabaw o kape, kaya naman madaming kumuha ng pinakamainit na tubig sa dispenser o pinapakuluan pa ang tubig, tapos nilalagyan ng pulot. Pero ito ay hindi honey water, ito ay sugar water lang. Ang main ingredients ng pulot na nag-heal ng kidney, ang enzymes at vitamins, sobrang sensitive sa init. Based sa research, pag ang pulot ay na-expose sa 60 degrees or higher heat, lahat ng beneficial components ay nasira at na-degrade nutritionally parang asukal na lang. Ang patay na pulot, pagdating sa kidney, hindi na nag-treat ng inflammation, puro sugar toxins na lang, lalo pang lumalaki ang dumikit sa kidney filter. Kaya mga kaibigan, pakiusap tandaan. Ang honey water hindi dapat mainit. Pag kumulo ang tubig, hayaan muna lumamig. Pag nilagay ninyo ang daliri sa tubig, pakiramdam ay warm lang, mga 40 degrees, saka nyo ilagay ang pulot. Ganun lang, ang enzymes sa pulot ay alive at moving, naglilinis ng kidney ninyo. Ang pangalawang mistake, sobrang tamis o sobrang dami ng pulot dahil sa grade. Kahit anong magandang gamot, sobra ay nagiging lason. May mga tao, dahil sinabi na mabuti ang pulot, kumuha ng tablespoon maraming beses sa isang araw o sobrang tamis ng honey water. Ganito, ang blood sugar ay biglang tataas. Pag tumaas ang blood sugar, ang kidney ay kailangan magtrabaho ng ilang beses para i-filter ang sugar. Ito ay overheating, simple lang, ang kidney engine ay nag-overload. Paulit-ulit ang pag-ikot ng kidney, pagod na, biglang bumagsak ang function. Lalo na sa mga may diabetes, deadly ito. Ang pulot, 1 to 2 tablespoons per day lang, sapat na. Pag nilagay sa tubig, hindi dapat sobrang tamis, mild sweetness lang, dilute, para hindi mabigat sa kidney at mataas ang absorption rate. Yan ang best method. Ang pangatlong mistake, ang pinaka-dangerous at common, ang fake honey or sugar-fed bee honey.
Pag pumunta kayo sa palengke o grocery, nakakakita kayo ng napakamura at big volume na pulot. Ang pulot na ito, hindi galing sa bulaklak na kinuha ng bubuyog, kundi sugar water na binigay ng tao sa bubuyog. Yan ang sugar-fed bee honey. Legally, honey pa rin ang tawag, pero wala ng natural antioxidants mula sa flowers, puro sucrose from sugar, yan lang. Pag ganito ang pulot na iniinom, walang benefit sa kidney, parang kumain lang ng asukal, dugo ay lumalaki at mas prone sa kidney stones. Mas malala, may mga walang konsensyang negosyo na halo ng corn syrup o fructose syrup. Ang fructose syrup ay direktang umaatake sa kidney cells, nakakamatay ng cells, sobrang delikado. Kaya paano natin malalaman ang real honey? Ang pinakamadaling paraan, ilagay sa malamig na tubig. Ang real honey, pag nahulog sa malamig na tubig, nagiging buo at bumababang parang bato. Pero ang fake honey, madaling kumalat sa tubig. At tingnan ang label sa likod ng product. May carbon isotope ratio. Ang number na ito ay dapat negatibo 22 or below para sa real natural bee honey. Mura ang mura, basura ang basura. Para sa kidney ninyo, kahit mas mahal, bumili ng trusted beekeepers, natural honey. Basta iwasan ang tatlong mistakes na ito, 100% or even 200% ang makukuha ninyong benefit mula sa pulot. Ngayon, alam na natin kung paano pumili at kumain ng pulot. Pero hindi pa tapos. May partner foods na pag pinagsama sa pulot, extreme ang effect, still strong ang kidney. Ang mga honey combinations na ito, pag nalaman ninyo, parang may pakpak na ang kidney health ninyo. Ngayon, perfect na ang knowledge ninyo tungkol sa pulot. Pero sayang naman kung dito lang tayo titigil. May dalawang partner food na perfect match sa pulot based sa 30 years kong clinical experience. Kapag ginadab nyo lang sa honey water, double ang kidney cleansing power. Ang unang partner, lemon or natural vinegar. Sa honey water, lagyan ng isang slice ng lemon o 1 drop ng vinegar. Ang citric acid na gumagawa ng sour taste ay ginagawang alkaline ang urine, preventing kidney stones. Sa mga may small kidney stones na, ang combination na ito ay tumutulong na matunaw at mailabas ang stones. Ang pangalawang partner, cinnamon powder. Sa traditional medicine, ang kidney ay ayaw sa lamig. Pag malamig ang katawan, ang blood vessels papunta sa kidney ay sumusikip, hindi maayos ang pag-filter ng waste. Kaya ang cinnamon powder na may warm property, pag hinalo sa honey water, konting daplis lang ng tip ng teaspoon, lumalabas ang warmth sa katawan, sobrang laking pagtaas ng blood flow papunta sa kidney. Lalo na sa mga babae na malamig ang kamay at paa at lower abdomen, ang honey cinnamon tea na ito ay mas mabuti pa kaysa expensive supplements. Bukas sa umaga, huwag plain honey water lang, dagdagan ng lemon slice o cinnamon powder. Mas masarap ang lasa, mas masaya din ang kidney. Pero kahit anong magandang pagkain, pag hindi bagay sa katawan, nagiging lason. Lastly, kailangan kong sabihin ng malinaw, sino ang absolutely hindi dapat uminom ng pulot. Ang part na ito, kung hindi ninyo alam at nag-take, malaking problema yan, kaya pag sakto kayo dito, makinig ng mabuti. Sabi ko kanina na ang pulot ay miracle medicine para sa kidney, pero tulad ng lahat ng bagay sa mundo, hindi ito cure-all para sa lahat. Sa ibang tao, ang 1 spoon of honey ay nagiging poison na sumusuklam sa kidney. Ang tatlong types of people na sasabihin ko ngayon, dapat immediately stop o mag-consult muna sa doktor bago uminom ng pulot. Ito ay matter of life and death, kaya huwag basta-basta lang makinig. Ang unang absolute contraindication, chronic kidney failure stage 4 or higher, end-stage renal failure patients. Lalo na yung mga pinabawalan na ng ospital na kumain ng potassium o currently undergoing dialysis. Ang pulot ay may potassium mineral sa healthy people or early kidney disease patients. Ang potassium ay helpful, nag-flush ng sodium, bumababa ang blood pressure. Pero sa end-stage patients na 0% or less ang kidney function, hindi na ma-excrete ang potassium through urine na ipon sa loob ng katawan. Pag tumaas ang potassium level sa blood, may arrhythmia, severe cases ay sudden cardiac death. Ibig sabihin, ang pulot na ininom para ayusin ang kidney, baka siyang sumama sa puso. Kaya sa dialysis patients, absolutely huwag uminom without permission. Ang pangalawang group, uncontrolled severe diabetes patients. Sabi ko kanina, ang pulot ay mas mabait na sugar compared sa refined sugar, pero sugar pa rin yan in essence.
Yung mga sobrang taas ng ACBA, o kahit insulin injection ay hindi stable ang blood sugar. Pag uminom ng pulot, parang bumuhos ng langis sa apoy. Ang high blood sugar ay ginagawang stiff ang kidney capillaries, parang fruits preserved in sugar. Ang mga taong ito, before taking honey, kailangan stabilized muna ang blood sugar, tapos very small amount lang. Ang pangatlo, hindi para sa inyo mismo, kundi sa inyong pinakamamahal na apo. Baka may time na maisipon ang apo ninyo, pinainom ninyo ng honey water. Kung ang bata ay less than 12 months old, hindi pa 1 year old, yan ay parang nagbigay ng lason sa bata. Ang natural honey ay may botulinum bacteria spores. Ang adults, malakas ang stomach acid, napapatay ang bakterya, pero sa babies na hindi pa fully developed ang intestines, pag infected ng bakterya, may muscle paralysis at respiratory difficulty, pwedeng mamatay. Ang old folk remedy na nilalagyan ng pulot ang sugat sa bibig ng baby, absolutely huwag na gawin gayon. Bukod sa 3 cases na ito, ang pulot ay the best gift from God. Ngayon, kompleto na ang theoretical knowledge ninyo tungkol sa pulot. Pero theory lang ay kulang. Kailangan ng real-life proof na may nagbago. Lastly, gusto kong ikwento sa inyo ang amazing transformation ng isang pasyente na dumating sa akin. Ang story na ito ay magiging feature ninyo. Evidence is more powerful than theory. Ikukwento ko sa inyo ang story ni Aim Roberto de la Cruz from Quezon City, 68 years old, na nakilala ko 7 years ago. Ang story niya ay hindi ibang tao lang, ito ay pwedeng maging feature ninyo. Ang araw na pumasok siya sa klinik ko, hindi ko makakalimutan. Ang mukha ay sobrang itim, ang ankles ay parang legs ng elepante, na maga, ang sock marks ay halatang naka-imprint. Si Amy Roberto ay nag-retire na, simple lang ang buhay, pero may isang bagay, yung nightly urination battle, parang impyerno ang buhay. One night, 5 times papunta sa banyo, ilan ba huling nakatulog ng mahimbing, hindi na maalala. Mas nakakatakot, sa Barangay Health Center, sinabi na delikado na ang kidney numbers, baka kailangan ng dialysis preparation na. Buong buhay para sa pamilya, pagod lang pagdating ang pagtanda, nakatali sa machine, sobrang unfair, umiyak siya sa harap ko. Binigyan ko siya ng honey intake method na sinabi ko sa inyo ngayon, hindi expensive na gamot. Pagkagising sa umaga, drink 1 glass of lukewarm honey water, sa hapon, stop instant coffee, drink honey tea, before bed, very little honey sa bibig tapos sleep. Sa simula, hindi siya naniniwala. Pulot lang, ano magagawa niyan, ganyan ang expression. Pero desperate na siya, sinabi ko, KRSI for 1 month lang. Ano ang result? Ang himala ay tahimik na dumating. After 1 week, ang bubbles sa urine sa umaga ay obviously bumaba. After 2 weeks, yung nighttime bathroom trips, from 5 times naging 2 times na lang. Pagkagising sa umaga, clear na ang ulo, tumawag siya sa akin. At after 1 month, bumalik siya sa clinic, may kulay na ang mukha ni A. Roberto. Higit sa lahat, ang namaga na ankles ay naging slim. Sa lab results, ang tumaas na creatinine level ay hindi na tumataas, stable na sa safe zone. As a doctor, yan ang most fulfilling moment. Ngayon si A. Roberto, paano na? Mid-negatibo 70 na siya pero healthy pa rin without dialysis machine, nag-hacking pa. Ang 1 spoon of honey ay muling bumuhay sa kidney na parang namatay na. Ang story ni Eve Roberto ay hindi special miracle. Kung tama ang method at consistent, bukas sa inyo mangyayari yan. Ngayon, inyong turn na. Mga kaibigan, ngayon oras na para sa closing. Ang 1 spoon of honey miracle na sinigawan ko buong araw ay hindi simpleng healthy food suggestion lang. Ito ay recommendation at desperate plea mula sa doktor para sa lahat ng mga ama at ina ng generation natin na buong buhay nag-sacrifice para sa pamilya at mga anak pero hindi nag-take care ng sariling katawan. Sa loob ng 30 years sa dialysis room, nakita ko ang maraming pagpapaalam. Buong buhay, matino ang pamumuhay, pero dahil hindi alam ang maliit na wisdom kung paano protektahan ang kidney, kailangan ipahinga ang braso sa malamig na machine ang natitirang buhay sa ospital. Hindi ko makakalimutan ang luha nila. Sana kayo wag makaranas ng ganong hirap. Wag na kayo mag-worry na magiging pabigat sa mga anak. Ngayong araw, pumunta sa kusina, mainit na tubig, 1 spoon of honey, inumin. Ang matamis na inuming yan ay mag-comfort sa pagod na kidney ninyo
at yung apoy ng buhay na halos mamatay ay muling mabubuhay. Hindi ito milyon-milyong piso, hindi ito mahirap na operasyon. Ang maliit na practice na pag-ibig sa sarili, ang 0 years mula ngayon, hindi kayo sa malamig na hospital bed, kundi sa mainit na park, tumatakbo kasama ng mga apo. At ang information na ibinigay ko ngayon sa ibang tao ay magiging lifeline. Kung may kaibigan o kapitbahay na worried tungkol sa kidney o gising ng gising sa gabi, huwag mag-atubili, share this video sa kanila through Messenger. Ang magandang bagay pag ibinabahagi, lumalaki. Ang isang share baton ninyo ay makakaligtas ng precious person mula sa stroke at dialysis na takot. Ako din, moving forward, itutuloy ko ang pag-share ng real health information na hindi sinasabi ng ospital dahil walang kita, patuloy kong proprotektahan kayo. Pag nag-subscribe at nag-like kayo, mas deep ang content na ibibigay ko. Lastly, ulit kong sasabihin. Kung may serious underlying disease kayo ngayon o under medication, kahit anong folk remedy, before starting, absolutely kailangan mag-consult sa attending physician ninyo. Sincere kong dalangin, pain-free, dignified at energetic ang old age ninyo. Sa next video, mas healthy kayong makikita ko. Maraming salamat!